Nasa harap natin si Dr. Andrea, Andy, Reyes, isang henyong siruhano na may kamay na ginto, hinahangaan sa kanyang galing sa Maynila. Ngunit sa kabila nito, ang mga kamay na nagligtas ng maraming buhay ay naging walang magawa nang pumanaw ang kanyang sariling ina, si Nanay Elena. At ang masakit pa, sa harap ng matinding pagkawala, hindi man lang pumatak ang kahit isang luha mula sa kanyang mga mata. Si Nanay Elena ay laging puno ng pagmamalaki sa kanyang magaling na anak na doktor. Para sa kanya, si Andy ang numero 1 doktor sa Pilipinas. Sa sobrang tuwa, ipinakilala pa niya ang mga kapitbahay sa Tondo sa Street, Lux Medical Center kung saan nagtatrabaho si Andy para magpagamot dito. Ngunit si Andy, sa halip na matuwa, ay labis na napahiya sa harap ng mga kasamahan. Nagkunwari siyang hindi sila magkakilala, at agad tinawagan ang ina, pag-alit na sinisisi ito. Si Nanay Elena ay mahinang humingi ng paumanhin sa abalang naidulot, at tahimik na ibinaba ang telepono matapos ang malamig na tut mula kay Andy. Isang araw, habang nagpapa-check up sa isang maliit na klinika sa Quezon City, nalaman ni Nanay Elena na abnormal ang baba ng kanyang platelet count. Pinayuhan siya ng doktor na magpatingin sa isang malaking ospital para sa general check-up. Bago umalis, hindi pa rin niya nakalimutang ipagmalaki sa doktor ang kanyang kahangahangang anak na si Andy. Nag-alinlangan noong una si Nanay Elena, ngunit matapos kumbinsihin ng kapatid, dinala niya ang resulta sa Street, Lux, umaasang si Andy ang susuri sa kanya. "Nay, busy po ako," pagod na sagot ni Andy. Sabay tanong ng may pagdududa, "May IR refer na naman po ba kayo?" "Sinabi ko na po, hindi ko sila tatanggapin." Hindi niya alam, ang taong pinakakailangang magpatingin sa kanya ay ang sarili niyang ina. Aamin sana si Nanay Elena, ngunit pinili na lamang manahimik, nilunok ang mga salitang hindi masabi. Tahimik siyang tumayo sa malayo, pinagmamasdan ng anak na nagmamadaling ngumuya ng tuyong tinapay para sa pananghalian. Kumirat ang puso ng ina, ngunit hindi niya alam kung paano lalapit para aluin ito, kaya pinili na lamang niyang tahimik na umalis. Nang hapong iyon, sa gitna ng magulo at maingay na kalsada ng Makati, mag-isang naglakad si Nanay Elena. Maingay ang paligid, ngunit ang kanyang kalooban ay payapang-payapa. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila tahimik siyang nagpapalam sa mundo. At nangyari na nga ang kinatatakutan. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Andy mula sa kanyang tiyahin, ibinabalitang si Nanay Elena ay hinimatay at malubha ang kalagayan, comatose. Agad na sumugod si Andy sa airport, sumakay sa pinakamaagang flight pauwi sa probinsya. Sa buong biyahe, ang puso niya'y nag-aalab, isang desperadong pakikipag-unahan sa oras. Nagsimula siyang manalangin, nagmamakaawa sa Diyos na huwag kunin ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya, umiling lamang ang doktor at ibinalita ang masamang nangyari. Hindi matanggap ni Andy ang mapait na katotohanan. Sa kabila ng pagpigil ng iba, desperado siyang nagsagawa ng CPR sa ina, ngunit huli na ang lahat. Tuluyan ng pumanaw si Nanay Elena. Pagbalik sa kanilang bahay, natagpuan ni Andy ang mga alaala ng kanyang kabataan na maingat na itinago ng ina, kasama ang isang lumang kwaderno na may huling habilin, "Alagaan mong mabuti ang sarili mo, anak." Napahagulgol si Andy sa kalungkutan at pag-iisa. Makalipas ang ilang araw, habang nagjo-jogging para maibsan ang lungkot, nasaksihan ni Andy ang isang marangyang sasakyan na binangga ng isang humaharurot na kotse. Ang likas na ugali ng isang doktor ay nanaig, agad siyang tumakbo patungo sa pinangyarihan. Nasa bingit ng kamatayan ang biktima. Walang pag-aalinlangang lumuhad si Andy sa tabi ng biktima at nagsagawa ng CPR. Sinundan ito ng isang tensyonadong emergency surgery sa Street, Lux. Lahat ay nagmamadali, nakikipag-agawan kay kamatayan. Biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Ang assistant na doktor sa tabi ay kinabahan, natatakot sa pinakamasama. Dahil ang pasyenteng nasa higaan ay walang iba kundi si Miguel Zobel, ang tagapagmana ng Ayala Corporation,
isa sa pinakamakapangyarihang korporasyon sa Pilipinas. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking gulo. Ngunit nanatiling kalmado si Andy. Para sa kanya, lahat ng pasyente ay pantay-pantay at nangangailangan ng tulong. Sa ilalim ng mahusay na pamamaraan ni Andy, nalagpasan ni Miguel Zobel ang panganib. Si Dr. Santos, ang head surgeon, isang incompetent ngunit magaling sumipsip, ay nagmamadaling lumapit kay Andy para itanong ang sitwasyon at proseso. Pagkatapos, sa harap ng media, walang kahihiyang inulit niya ang eksaktong sinabi ni Andy, ngunit hindi man lang binanggit ang pangalan nito, anoko ang lahat ng kredito. Nanahimik lamang si Andy. Kinabukasan, habang tinitingnan muli si Miguel, natuklasan ni Andy ang isang naiwang gauze sa loob ng katawan nito mula sa operasyon, isang simpleng pagkakamali ngunit maaaring ikamatay. Ang operasyong ito ay isinagawa mismo ni Dr. Santos. Tinawagan ni Andy si Dr. Santos para pabalaykan at suriin ito, ngunit nasa bakasyon ito sa Tagaytay, at pag-alit siyang sinabihan na huwag istorbohin ang kanyang pahinga. Kinaumagahan pa lamang nang pumasok si Santos sa silid ng pasyente para mag-check. Napansin niya ang kanyang pagkakamali ngunit dahil sa kanyang kayabangan, hindi niya ito inamin. Sakto namang biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Sumugod si Andy, sinubukang ay masahe ang puso ng direkta ngunit wala ng pag-asa. Ang pasyente na sana'y may iligtas pa ay pumanaw sa kanilang harapan dahil sa kapabayaan. Walang kahit anong paumanhin si Dr. Santos sa pamilya ng pasyente, isang lola at isang maliit na apo, malamig lamang na sinabing, hindi na namin siya nailigtas, at umalis. Si Andy, na nakasaksi sa lahat, ay hindi na nakatiis. Nagpasya siyang sabihin ang masakit na katotohanan sa lola, na ang kapabayaan ni Dr. Santos ang direktang sanhi ng pagkamatay. Nang malaman ito ni Santos, nagalit ito ng husto, kinwestiyon kung bakit naglakas loob si Andy na magsalita. Iginiit ni Andy na karapatan ng pamilya na malaman ang totoo. Nakita ni Santos si Andy bilang banta sa kanyang karera, kaya agad niya itong sinisante, at palihim pang nagbigay ng ban, dahilan para walang ospital sa Maynila ang tumanggap sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa isang liblib na isla sa rehiyon ng Visayas, isang desperadong lolo ang may kargang apo na may malubhang karamdaman patungo sa barkong ospital ang tanging pag-asa nila. Si Dr. Benitez, isang doktor sa barko, ay nagdiagnose na ang bata ay may ruptured appendicitis. Kailangan operahan agad, ngunit kulang na kulang ang kagamitan sa barko, at walang espesyalistang siruhano. Umiiyak na nagmamakaawa ang lolo. Sakto namang dumating si Andy. Kaya ko pong gawin, sabi niya. Ngunit nang susuriin na niya ang bata, hinarang siya ni Dr. Benitez, nagtatanong kung sino siya. Ako po ang bagong siruhano sa barko, sagot ni Andy, may karapatan akong operahan ang bata. Sa pahintulot ng kapitan, sinuri ni Andy ang operating room at mga instrumento. Nanlumo siya. Halos imposible ang kondisyon para sa isang komplikadong operasyon. Walang ibang paraan, binuhat ni Andy ang bata papunta sa dental room, inutusan ang nurse na ihanda ang anumang magagamit. Nakikitang nahihirapan ang bata, hindi natiis ni Dr. Benitez, hinayla niya si Andy palabas. Itigil mo yan. Darating ang rescue helicopter sa loob ng 1 oras, sigaw niya. 2 oras ang biyahe pabalik, malamig na sagot ni Andy, hindi na aabot ang bata. Pagkasabi noon, bumalik si Andy para maghanda. Ngunit isang kapahamakan ang nangyari, sa pagmamadali ng nurse, nabasag ang nag-iisang bote ng anesthesia. Mabuti na lang, may reserba si Dr. Benitez. Nagsimula ang 30 minutong countdown. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Ito ang kauna-unahang ganitong operasyon sa barkong ospital. Sa pamamagitan ng tiyak at mabilis na mga galaw, nagtagumpay si Andy na agawin ang buhay ng bata mula kay kamatayan. Naghiyawan ang lahat sa tuwa. Kinabukasan, sa unang pagbisita sa isang barangay sa probinsya ng Batangas, biglang hinimatay ang kapitan ng barangay. Mabilis na sinuri ni Andy,
Natuklasan ng isang malaking abdominal aortic aneurysm na maaaring pumutok anumang oras. Nasa bingit ng kamatayan. Nagpasya si Andy na magsagawa ng isang emergency procedure doon mismo para mapatagal ang oras habang hinihintay ang helicopter. Agad silang nakipag-ugnayan sa pinakamalapit na ospital sa Lipa City, humihiling na ihanda ang operating room. Ngunit paglapag ng helicopter, napagtanto ni Andy na kulang ang pasilidad at tauhan ng ospital para sa ganoong kakomplikadong operasyon. Masyadong kritikal ang pasyente. Napilitan si Andy na siya mismo ang magsagawa ng operasyon. Sakto namang dumating si Director Almeda ng ospital, sumisigaw, sino ang naglakas loob niyan? Pinaglalaroan niyo ba ang buhay ng pasyente? Ngunit nang makita niya ang kahusayan ni Andy sa pag-opera, natigilan siya, at agad nagbago ng tono. Kailangan namin ng talentong tulad mo sa ospital na ito. Sana sumali ka sa amin. Sinabi ni Andy na hindi niya maiiwan ang barkong ospital, ngunit maaari siyang magtrabaho tuwing weekend. Nagkasundo sila. Subalit, kinabukasan, muling tinawag ni Director Almeda si Andy. Malamig na sinabing puno na ang duty schedule at hindi na siya kailangan. Alam ni Andy na may mali. Nalaman pala ni Almeda mula kay Dr. Santos ang tungkol sa pagkakasibak ni Andy. Natakot siyang baka magdulot ng gulo si Andy at maapektuhan ang kanyang posisyon, kaya binawi niya ang alok. Napilitang bumalik si Andy sa barkong ospital, ipinagpatuloy ang tahimik niyang trabaho. Dito lamang siya naging totoo sa sarili, naghilom, minahal, at kinilala. Isang gabing malakas ang bagyo at maalon ang dagat. Isang lalaki ang naaksidente habang naglilipat ng kargamento sa barko. Nadurag ang braso sa makina. Sumugod si Andy para tumulong. Dahil sa tindi ng pinsala at panganib ng impeksyon. Gumawa siya ng mahirap ngunit kinakailangang desisyon, ginamit ang palakol para putulin ang bahagi ng braso na lampas na sa pagkasalba, upang mapanatili ang tsansang may kabit itong muli. Nagkagulo ang mga tao. Ang asawa ng nasaktang babae ay nagalit, sinunggaban si Andy. Sumisigaw, hindi ka karapat-dapat na doktor. Mabuti na lang, umawat si Dr. Benitez at ipinaliwanag, kung hindi agad pinutol, mamamatay ang buong kamay dahil sa pagbabara ng daluyan ng dugo, na haantong sa permanenteng kapansanan. Ang pagputol at pag-opera para ikabit muli sa loob ng Golden Hours, ang tanging pag-asa. Desperadong nagtanong ang lalaki kay Andy kung magiging inutil na ba ang kanyang kamay. Seryosong ipinaliwanag ni Andy, kailangang maoperahan para may kabit muli sa loob ng 6 na oras. Ngunit hindi makakarating ang Coast Guard dahil sa sama ng panahon. Hindi makakadaong ang barko sa tamang oras. Nilapitan ng kapitan si Andy, nagmamakaawang siya ang magsagawa ng reattachment surgery, isang teknik na hindi niya espesyalidad. Naramdaman ni Andy ang kawalan ng magawa. Ang tanging may kakayahan ay si Director Almeda, ang taong tumanggi sa kanya kamakailan lang. Dahil sa nasaktang pride, malamig na tumanggi si Andy na kontaken ito. Nagsimulang matakot ang lalaki. Kapapanganak pa lang ng kanyang panganay, hindi pa niya ito nahahawakan. Ngayon, nanganganib na mawala ang kanyang braso. Nagmakaawa siya kay Andy na tulungan siya. Ngunit tinalikuran pa rin siya ni Andy. Umiling ang nurse na nakasaksi, iniisip na napakalamig ng dugo ni Andy. Nilapitan ni Dr. Benitez si Andy. Andy, taimtim niyang sabi, hindi lang ito pagliligtas ng buhay, kundi pagkakataon mo ring mahanap muli ang sarili mo, lampasan ang nakaraan. Sa wakas, isinantabi ni Andy ang kanyang pride, tinawagan si Director Almeda, mahinahong ipinaliwanag ang sitwasyon at nakiusap na tumulong. Si Director Almeda, kahit may kaunting hinanakit, ay pumayag na magsagawa ng remote-guided surgery dahil sa urhensiya. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng medisina sa Pilipinas na isang komplikadong operasyon ang ginabayan ng malayuan at isinahimpapawid pa ng live sa buong bansa. Ang buong bansa ay huminto para manood. Kasabay nito, nanunood din sa TV si Dr. Santos, ngumingisi, sigurado sa pagkabigo ni Andy.
Matapos ang 6 na oras ng matinding pagod at tensyon, sa ilalim ng masusing gabay ni Almeda at tiyak na mga kamay ni Andy, dahan-daang gumalaw ang mga daliri ng pasyente. Tagumpay. Naghiyawan ng buong barko sa palakpakan. Lahat ay humanga sa galing at tapang ni Andy. Ang pangyayaring ito ay gumawa ng ingay sa media. Nang tanungin ng reporter kung gusto niyang bumalik sa malaking ospital at harapin si Dr. Santos, tumingin si Andy ng diretso sa kamera at buong tapang na nagpahayag, "Opo. Siguradong babalik ako sa ospital kung saan ako pinilit umalis." Sa ibang araw, nakaharap sila ng isang kakaibang pasyente si Aling Nena, isang kilalang manghuhula sa lugar, na kinatatakutan at iginagalang dahil sa kanyang mga hula tungkol sa buhay at kamatayan. Ngunit kabalintunaan, sinabi ng doktor na siya mismo ang hindi aabot ng 3 araw dahil sa malubhang sakit sa atay. Nagalit si Aling Nena, sinaktan pa ang doktor, iginigiit na wala siyang sakit. Ngunit dinala rin siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Andy. Pagkatapos ng remote surgery, inimbitahan siyang muli ni Director Almeda para sa part-time na trabaho. Isinagawa ni Andy ang kumpletong pagsusuri. Si Aling Nena ay patuloy na naniniwala sa kanyang mga ritual kaysa sa siyensya, ngunit hindi nakalimutang itanong ang gastos sa pagpapagamot. Ipinaliwanag ni Andy na kailangan ang kanyang anak na pumirma ng consent para sa liver transplant surgery. "Wala akong anak," mariing sabi ni Aling Nena, saka pumirma ng waiver at tahimik na umalis. Naobserbahan ni Director Almeda ang pasensya at dedikasyon ni Andy sa mahirap na pasyenteng ito, lalo siyang humanga at tuluyang nawala ang dating pag-aalinlangan. Hindi sumuko si Andy. Kasama si Dr. Benitez, pinuntahan nila si Aling Nena sa bahay nito, kinukumbinsi itong magpa-opera. Ngunit matigas pa rin itong tumatanggi. Nang paalis na sila, may naalala si Andy, bumalik siya, tumakbo ng buong bilis patungo sa bahay ng manghuhula. Matigas pa rin itong ayaw magpa-ospital. Lumalabas na may anak pala si Aling Nena, ngunit nahihiya ito at ikinakaila ang ina dahil sa pagiging manggagamot. Sa huli nilang pagkikita, natakot ang anak na makita sila ng iba at pagtawanan. Gusto niyang putulin ang ugnayan. "Nakakahiya ba ako, anak?" maingat na tanong ni Aling Nena. "Opo, lagi na lang kayong nag-aalay," nanlilisik ang mata, sagot ng anak, saka umalis. Ngunit hindi nagalit si Aling Nena, kumuha siya ng makapal na pera at ibinigay sa anak. Hindi siya naniniwalang may sakit siya, gusto niya lamang mag-iwan ng anuman para sa anak, tulad ng lagi niyang pagbibigay ng pinakamabuti dito mula pagkabata. Hawak ang pera, nalito ang anak, naghalo ang emosyon, napaupo at napahagulgol. Binalikan ni Andy si Aling Nena, marahang ibinahagi ang sarili niyang hindi pagkakaunawaan ng ina noon, ang pagsisisi sa hindi nila huling pagkikita. "Huwag niyong isipin na dahil binigyan niyo siya ng pera ay mawawala na ang sama ng loob niya," sabi ni Andy, sinusubukang anti-gin ang puso nito. Ngunit ayaw pa rin ni Aling Nena. Naisip ni Dr. Benitez na hanapin ang anak. Sa tulong ng ilang kakilala, natunton nila ito. Kinausap ni Andy ang babae, ipinaalam ang kritikal na kondisyon ng ina at ang pangangailangan ng liver transplant. Sakto namang dumating ang balita na si Aling Nena ay hinimatay sa bahay at isinugod sa ospital. Agad inihanda ni Andy ang operasyon. Ayaw niyang maulit ang trahedya niya sa kanila. Ginawa niya ang lahat para pagbatiin ang mag-ina. Matapos ang matagumpay na liver transplant, dahan-daang nagkamalay si Aling Nena. Nasa tabi niya ang anak, humihikbing tumawag, "Nanay." Nagyakapan ang mag-ina, basa ng luha ang kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, si Miguel Zobel, ang tagapagmana ng Ayala Corporation na iniligtas ni Andy, ay nagpakita sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpunta para magpatingin, kundi para mag-alok ng isang sorpresang proposal. Gusto niyang bilhin ang ospital, bilang malaking pasasalamat kay Andy, at nais niyang siya ang mamahala bilang bagong hospital director. Subalit, nang malaman ni Miguel Zobel na si Andy ay sinibak ni Dr. Santos ng walang katarungan,
Nag-init ang ulo ng mayamang tagapagmana. Diretsahan niyang hinarap si Santos, puno ng pangungutya ang boses, talaga palang walang puso kayong mga doktor, pati sarili ninyong kasamahan ay hindi ninyo pinatatawad. Ang mga salita ay tila patalim na tumusok sa amor proprio ni Santos, lalo siyang nagtanim ng matinding pagkamuhi sa binata, ngunit dahil sa inaasam na posisyon bilang head surgeon, kinimkim niya ang galit. Kinabukasan, isa pang pagsubok ang dumating. Si Guro Antonio, isang kagalang-galang na guro na nag-alay ng 30 taon sa pagtuturo sa kabataan sa kabundukan ng Cordillera, ay biglang nagkasakit ng malubha at na-ospital sa street looks. Hawak niya ang kanyang dibdib, bakas sa mukha ang matinding sakit. Agad siyang sinuri ni Dr. Ben Ramirez, kasamahan ni Andy sa barkong ospital na tumulong sa kanya sa maraming mahihirap na kaso. Sa kabutihang palad, ang paunang kondisyon ay hindi mukhang gaanong seryoso. Si Guro Antonio at ang ama ni Ben, si Dr. Jose Ramirez, ay matalik na magkapatid sa panunumpa, at siya rin ang unang guro na nagmulat kay Ben. Kaya naman, espesyal ang pagtingin at paggalang ni Ben sa kanya. Nang malapit nang lumabas ng ospital si Guro Antonio, muling tiningnan ni Ben ang resulta ng kanyang regular na blood test at napakunot noo. Abnormal ang taas ng kanyang platelet count. Naghinala siyang may mas seryosong problema, marahil ay may kinalaman sa digestive system. Medyo nahihiya, hiniling ni Ben kay Andy, na may kaalaman sa general surgery, na suriing mabuti ang guro. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ni Andy, sinabi ng kanyang kutob na may mali. Nag-request siya ng karagdagang imaging tests. Kinumpirma ng resulta ng MRI ang kinatatakutan, rectal cancer. Ang desisyon sa paggamot ay kailangang ipaalam sa tagapag-alaga. Ngunit malungkot na ibinalita ni Ben na ang asawa ni Guro Antonio ay pumanaw 10 taon na ang nakalipas dahil din sa rectal cancer, at sa kasamaang palad, wala silang anak. Buong buhay ng guro ay inilaan niya sa mga bata sa kabundukan, umaasang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Isang tahimik, simple, ngunit dakilang guro. Ipinaalam ni Andy ang masamang balita kay Ben, na labis na nalungkot. Iminungkahi niya kay Director Almeda, na tumanggi noon ngunit inimbitahan siyang muli, na i-schedule ang operasyon. Ngunit ito ay isang napaka-komplikadong kaso. Ang bukol ay kumapit na sa mga katabing istruktura, kabilang ang aorta, at may senyales na kumalat sa atay. Upang matanggal ng lubusan ang bukol sa tumbong, kailangang pansamantalang ilipat ang bawat bahagi ng atay, tanggalin ang bukol, at pagkatapos ay ibalik ang atay sa orihinal na posisyon. Ang tsansa ng tagumpay ay mas mababa sa 10%. Ang tanging tao sa Pilipinas sa kasalukuyan na itinuturing na may kakayahang magsagawa ng mapangahas na operasyong ito ay si Dr. Santos sa street looks. Kinabukasan, nang pumunta si Andy sa silid ni Guro Antonio para mag-check, nagulat siyang naroon na si Santos, masayang nakikipag-usap sa guro. Lumalabas na si Guro Antonio pala ang unang guro din ni Santos. Dahil sa koneksyong ito, alam ni Andy na lalo siyang dehado. Mayabang na ipinahayag ni Santos na ang kanyang propesyonal na team ang hahawak sa operasyon, hindi kailangan ang tulong ng tagalabas tulad ni Andy. Ngunit hindi sumuko si Andy. Kung magtatagumpay siya sa mahirap na operasyong ito, ito ang magiging lihay-timo at karapat-dapat na pagbabalik niya sa street looks para harapin si Santos. Kinausap niya si Director Almeda, iginiit ang pangangailangan ng operasyon, kahit alam nilang pareho ang tindi ng peligro. Muling nilapitan ni Andy si Guro Antonio, sinusubukang kumbinsihin ito. Subalit, nagdesisyon na ang guro na huwag nang magpa-opera. Gusto niyang gamitin ang natitirang 3 buwan ng kanyang buhay para sa mas makabuluhang bagay para sa kanyang mga estudyante. Pagkalabas ng ospital, nagpupuyat siya gabi-gabi sa paghahanda ng mga aralin at pagsusulat ng mga habilin. Sa araw, inilalaan niya ang lahat ng oras sa mga bata. Nabibilang na lamang ang mga araw na natitira sa kanya. Isang araw, dinala ni Ben si Guro Antonio para makipagkita sa isang espesyal na tao ang kanyang ama,
si Dr. Jose Ramirez, na lihim na bumalik sa bansa at naninirahan sa isang tahimik na lugar malapit sa Tagaytay. Ang dalawang matandang magkaibigan, magkapatid sa panunumpa na 30 taon nang hindi nagkita, ay agad nagyakapan ng mahigpit, hindi napigilan ang pagpatak ng luha. Nakatayo si Ben sa gilid, gulong-gulo ang isip. Ang kanyang ama, na araw-araw niyang inaalagaan, minsan ay hindi siya nakikilala, ngunit agad nakilala ang matalik na kaibigan. Marahil iyon na ang huling pagkikita ng dalawang kagalang-galang na guro. Makalipas ang ilang araw, lumala ang kondisyon ni Dr. Jose. Inatake siya ng panik, paulit-ulit na tinatawag ang isang pangalan, Maitui. Marahil ay guni-guni o masakit na alaala, saka tumakbong walang sapin sa paa papasok sa kalapit na gubat, gamit ang mga medical tools para subukang operahan ang isang punong may sira. Nakatanggap ng tawag si Ben, nagmamadaling nagmaneho papunta roon. Kasama ang mga medical staff, pumasok sila sa gubat para hanapin ang ama, malakas na tinatawag ang pangalan nito. Nang matagpuan, natigilan si Ben at ang lahat sa kanilang nakita. Ang matanda ay maingat na tinatahi ang sugat sa balat ng puno. Hindi makapaniwala si Ben na ang kanyang ama, isang tanyag na siruhano na kilala sa buong bansa at maging sa ibang bansa, na nag-angat sa antas ng medisina ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado, ay naging ganito. Sinira siya ng gyera. Dahil sa kanyang angking galing, ipinadala siya sa isang bansang winasak ng digmaan bilang field doctor. Sa walang tigil na putukan at pagsabog, sa dami ng mga sugatan, na-trauma siya, natakot sa mismong mga pasyenteng nililigtas niya. Nagkaroon siya ng malubhang post-traumatic stress disorder, PTSD. Hindi na niya nakayanan, lihim siyang tumakas mula sa digmaan, bumalik sa Pilipinas na sira ang isip, isang sakit na hindi na lubusang gumaling. Tila kinalimutan na rin siya ng bayan. Sa harap ng amang may malubhang karamdaman, nakaramdam si Ben ng matinding kawalan ng magawa. Tumayo siyang mag-isa sa ulan, humahagulgol. Ang mga atake ng kanyang ama ay nagdulot pa ng ibang problema. Minsan, bumalik ang alaala ng gyera, akala niya umiiwas siya sa mga bala, tumakbo siya ng walang direksyon sa gitna ng mataong kalsada, takip-takip ang ulo. Muntik na siyang masagasaan ng kotse kung hindi siya agad nasagip ni Ben, ginamit ang sariling katawan para protektahan ang ama. Dahil din sa mga ganitong emergency na paghahanap sa ama, minsan nang nahuli si Ben sa isang emergency case sa ospital, na naging sanhi ng pagkamatay ng pasyente. Kung nakarating lang siya kahit isang segundo ng mas maaga, naiwasan sana ang trahedya. Ang multo ng pangyayaring iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Dahil alam ni Andy na isang alamat si Dr. Jose, umasa siyang may matututunan mula rito, kahit sa mga lumang tala lamang. Nakita niya ang tablet ng matanda at tinanong ang password. Si Dr. Jose, sa isang bihirang sandali ng kailan-awan, ay nasabi ang tamang password. Natigilan si Ben. Iyon ang kanyang kaarawan. Hindi pala siya kailanman kinalimutan ng ama, sadyang ang isip nito ay naglalakbay sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraan. Isang hapon, isang malagim na aksidente ang naganap. Isang school bus na puno ng mga estudyante sa elementarya ang nahulog sa bangin sa gilid ng zigzag road. Magulo ang eksena. Ang driver ay may nakatusok na bakal sa tiyan. Si Andy at Ben, kasama ang team mula sa barkong ospital, na nagkataong may medical mission malapit doon, ay agad rumesponde. Si Andy, kahit nasaktan at na-dislocate ang braso dahil sa impact, ay pilit na itinatala ang kondisyon ng bawat bata. Nakita ito ni Ben, at walang pag-aalinlangang ginamit ang teknik ng hilit para mabilis na maibalik sa ayos ang braso ni Andy. Habang nagaganap ang rescue, napansin ni Guro Antonio, na naroon din dahil malapit ito sa kanyang paaralan, na may isang estudyante pang naiwan sa bus na nakabitin sa gilid ng bangin. Walang atubiling umakyat si Ben sa gumigiwang na bus. Nakita niya ang batang walang malay. Mahigpit niyang niyakap ang bata, pinoprotektahan ang ulo nito. Sakto namang dumulas pa ang bus pababa bago ito himalang huminto.
Mula sa labas, binasag ni Andy ang bintana at iniabot ang first aid kit kay Ben. Mabilis na pagsusuri, nahihirapang huminga ang bata, mahina ang pulso, kailangan agad ng intubation para matulungan sa paghinga. Kung hindi, manganganib ang buhay nito. Inihanda ni Ben ang tubo, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Bumalik ang alaala ng palpak na emergency case noon. Hindi ko kaya, bulong niya. Sa kritikal na sandaling iyon, narinig niya ang kalmado at matatag na boses ni Andy mula sa labas, Ben, kaya mo yan. Mag-focus ka sa bata. Tila isang liwanag na tumagos sa kadiliman, ang pag-eengganyo ni Andy ang sumiris sa takot sa puso ni Ben. Huminga siya ng malalim, at sa wakas, matagumpay na naipasok ang tubo. Nailigtas ang buhay ng bata. Sa sandaling iyon, si Andy ay naging parang isang maningning na araw na nagbigay liwanag sa puso ni Ben, tinulungan siyang harapin at lagpasan ang matagal ng trauma. Mabilis na lumalim ang kanilang ugnayan. Nagkaroon sila ng unang tunay na date. Sa unang pagkakataon, si Andy ang naglakas loob na humalik kay Ben, na nagpatibok ng mabilis sa kanilang mga puso, at paulit-ulit na naglaro sa isip ni Andy ang tamis ng sandaling iyon. Ngunit ang magagandang bagay ay madalas may kasamang pagsubok. Sakto sa panahong ito, dumating sa barkong ospital si Isabel, Cruz, isang Phil-British na pintor. Sinabi niyang gusto niyang ipinta ang magagandang sandali sa barko para maalala. Ngunit ang totoo, siya ang ex-girlfriend ni Ben mula pa noong kabataan. Malinaw ang kanyang pakay, ang bawiin si Ben mula kay Andy. Sinadya ni isang gumawa ng kwentong may leukemia siya at 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay, para makuha ang simpatsya at atensyon ni Ben. Kinausap pa niya si Andy ng sarilinan, mayabang na sinabing layuan nito si Ben. Kabalintunaan, ilang minuto lamang matapos umiyak kay Ben tungkol sa kanyang 6 na buwang taning, nahuli si isa ng kapatid ng isa pa niyang ex-boyfriend na nagsasayaw sa isang bar sa Bonifacio Global City, BGC. Kasabay nito, dumating din ang ina ng ex-boyfriend na iyon at agad tinawagan si Ben, sumisigaw sa telepono na hinding-hindi niya tatanggapin ang babaeng iyon. Si Ben, na nooy naguguluhan pa at gustong maniwala kay Isa, ay marahang ipinaliwanag na baka iyon ang paraan ni Isa para makalimot sa stress dahil sa sakit. Napailing na lang ang ina sa narinig na katwiran ni Ben. Sa araw, bumalik si Isa sa barkong ospital, patuloy na dumidikit kay Ben. Ang totoo, ayaw na siyang makita ni Ben. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noon ay dahil paulit-ulit siyang niloko ni Isa. Nasaksihan mismo ni Ben ang kanyang mga panloloko at pagtataksil, kaya nagpasya siyang wakasan na ito. Ngayon, muli siyang nagpakita sa panahong namumulaklak na ang pagtitinginan nila ni Andy, na nagdulot ng matinding komplikasyon. Isa pang sitwasyon ang naganap ng isang pasyenteng pipi at bingi ang nahirapang makipag-usap sa barkong ospital. Habang nagkakagulo ang iba, lumapit si Ben at buong kumpiyansang kinausap ang pasyente gamit ang Filipino Sign Language, FSL. Ipinaliwanag niyang 10 taon na ang nakalipas, para mas makatulong sa mga ganitong pasyente, pinag-aralan niya ang FSL. Iyon din ang panahon kung kailan unang nakilala ni Isa si Ben. Naakit siya sa kaseryosohan, dedikasyon, at pagiging maayos ni Ben sa pag-aayos ng mga gamit, at lalo na sa imahe niyang matiyagang nakikipag-usap sa pasyenteng pipi at bingi. Unti-unti, si Isa ang nanligaw at nagsimula ang kanilang magulong relasyon noon. Ang mismong dedikasyon ni Ben sa pakikipag-usap sa pasyenteng pipit bingi gamit ang Filipino Sign Language, FSL, ang umakit kay Isa noon. At sa kabalintunaan, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit minahal siya ng husto ni Andy. Nang makita ni Isa ang pagmamahal ni Andy kay Ben, hindi siya mapakali. Kinausap niya si Andy ng sarilinan, sinadyang ipaalala ang kanyang posisyon, walang kahihiyang nagsinungaling na engaged na sila ni Ben. Natigilan si Andy, hindi makapaniwala, ngunit may sumilay na pagdududa sa kanyang isip tungkol sa tunay na motibo ni Isa. Samantala, matapos makausap ang inang pipit bingi,
Nalaman ni Ben na ang talagang nangangailangan ng agarang tulong ay ang anak nitong si Carlo. Mabilis na isinakay ang bata sa barkong ospital na walang malay. Ginamit ni Ben ang FSL para tanungin ang ina kung may nakain bang kakaiba si Carlo o nalantad sa lason. Wala raw. Hinubere ni Ben ang bata at natuklasan ang sanhi, isang kakaibang bukol sa balat ang pumutok at nagdulot ng malubhang impeksyon sa dugo, sepsis. Kailangan ng agarang operasyon, kung hindi ay hindi aabutin ng 3 oras ang bata. Agad nilang inihanda ang operating room. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Isa. Patago siyang pumasok sa isang pahingahan para sagutin ito. Nagkataong nagpapahinga si Andy sa kabilang kama, na may manipis na kurtina lamang sa pagitan. Malinaw niyang narinig ang usapan ni Isa, kinukumpirma na ang sakit niyang leukemia ay isa lamang palabas, isang planong binuo niya para makuha ang awa ni Ben, para iwan nito si Andy at siya ang alagaan habang buhay. Si Ben ay nanatiling walang kaalam-alam. Kahit hawak na ang matibay na ebidensya, nagpasya si Andy na huwag munang ibunyag si Isa. Nang gabing iyon, kinausap ni Ben si Andy, nangakong lagi siyang mananatili sa tabi nito, umaasang hindi siya itutulak palayo. Ang taos-pusong usapang ito ay hindi sinasadyang narinig ni Isa. Dahil sa matinding galit, kinabukasan, hinarap niya si Andy para ipamukha ang kanyang estado. Ngunit hindi niya alam na ni Andy ang lahat. Matapang na nagdeklara ng gyera si Isa, ngunit hindi umatras si Andy, mahinahon niyang sinabi ang kanyang mga narinig. Agad na natakot si Isa, namutla, nagmakaawang huwag sabihin kay Ben, kung hindi ay wala na siyang mukhang ihaharap dito. Hindi tulad ni Isa na gumagamit ng maruming paraan, pumayag si Andy na manahimik. Subalit, hindi rin santa si Andy. Ang buhay niya ay puno rin ng sariling mga problema. Ang kanyang ama, si Mang Ramon, isang sugarol, ay muling humihingi ng pera pambayad utang sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Marco. Pagbalik sa staff quarters sa barko, kinailangan pa niyang harapin ang ahas na si Isa. Walang kaiyahiyang sinabi ni Isa sa harap ng lahat na gusto niyang lumipat sa kwarto ni Andy. Nagtaka ang lahat, maraming bakanteng kwarto, bakit sa kwarto pa ni Andy? Simple lang, dahil karibal niya si Andy sa pag-ibig. Pumasok si Isa sa kwarto ni Andy, nakitang sa manipis na kutson sa malamig na sahig na tutulog si Andy. Nakitang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, hindi siya magmumukhang mas kaawa-awa kay Andy, bigla siyang nagbago ng isip, sinabing sa kwarto na lang ni Ben siya matutulog. Sa labas, nagkunwaring walang pakialam si Andy, sinabing, okay lang. Ngunit nang pumasok na si Isa sa kwarto ni Ben at sadyang yamakap dito, kahit umiiwas si Ben, si Andy sa kanyang kwarto ay nagsimulang mabalisa, hindi mapakali, maya't maya'y gustong sumilip kung ano ang ginagawa nila. Napatanong siya sa sarili kung ano ang ginagawa niya. Tunay ngang nakakawala ng sarili ang pag-ibig. Hindi nakatulog si Andy ng gabing iyon. Kinaumagahan, hindi magkasamang lumabas ng iisang kwarto sina Ben at Isa. Lumalabas na tinanggihan ni Ben si Isa kagabi, at nakitulog siya sa kwarto ng kasamahang si Leo. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Andy. Pagbalik sa barkong ospital, galit na sinundan ni Isa si Ben. Nakita ito ni Leo, na alam na ang kasinungalingan ni Isa, at diretsahang tinanong si Isa, alam na ba ni Ben na hindi ka naman talaga may sakit? Natigilan si Isa, na pagtantong may mali. Si Andy lang ang nakakaalam ng kanyang kasinungalingan, paano nalaman ni Leo? Muli niyang kinumpronta si Andy sa deck ng barko, muling nagdeklara ng gyera. Iginiit ni Andy na wala siyang sinabi kay Leo. Ang totoo, nang umamin si Isa sa kanyang kasinungalingan sa pahingahan, noong narinig ni Andy, nag-aayos ng computer si Leo sa kabilang kwarto at hindi sinasadyang narinig ang lahat. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa wakas, nalaman din ni Ben ang buong katotohanan. Hindi siya nagalit, tanging malalim na pagkadismaya ang naramdaman. Kalmado niyang sinabi kay Isa, makaaalis ka na. Hindi ko kailangan ng kaibigang sinungaling. Walang nagawa si Isa kundi umalis,
dahil sa huli, iyon ang nararapat sa kanya. Muling dumating ang problema kay Andy. Kinabukasan, pinaligiran siya ng mga goons na naniningil ng utang sa pier, hinihingi ang bayad sa malaking pagkakautang ng kanyang ama. Sa ibang lugar sa probinsya, isang amang magsasaka, Mang Cardo, ang isinama ang binatang anak, Toto, sa bukid. Nagrereklamo ang anak, ayaw daw niya ng maduming trabaho. Sa galit, sinadya niyang sirain ang isang malaking bahay ng pukyutan. Pinagkaguluhan sila ng mga bubuyog, sa pagtakas ay nadulas sila at nahulog sa isang maliit na dalesdis. Nawalan ng malay si Mang Cardo. Si Toto, kahit takot, ay tinakpan ng ama para protektahan ito sa mga bubuyog. Tumawag ng tulong ang mga taga-nayon. Naabisuhan ng barkong ospital na nasa malapit na karagatan at agad nagpadala ng medical team. Pagbalik sa barkong ospital, nagkamalay si Mang Cardo. Ang una niyang hinanap ay ang anak. Dahil sa pagprotekta sa ama, malubha ang mga kagat ng bubuyog kay Toto, namaga ang lalamunan kaya hindi siya makapagsalita. Natakot si Mang Cardo, paulit-ulit na sinisisi ang sarili sa pagpilit sa anak na sumama sa bukid. Hindi makapagsalita si Toto, ginamit ang natitirang lakas para isulat sa papel, nanginginig ang kamay, "Itay, patawad po. Hindi ko po dapat ginawa yun. Sana mapatawad niyo ko." Nangako siyang hindi na uulitin ang pagrerebelde. Pagkabasa, umiyak si Mang Cardo, niyakap ang anak at pinatawad ito. Marahang pinunasan ni Toto ang luha ng ama. Si Andy na nakatayo sa gilid ay labis na naantig. Hindi niya maiwasang isipin ang sariling ama, si Mang Ramon, na nasa street looks pa rin. Kailanman ay hindi niya nagawang maging ganito katapat sa ama. Lumalala ang kondisyon ni Mang Ramon. Nais niyang tulungan siya ni Andy na pekay ng medical records para makakuha ng 50 milyong pisong insurance. Mariing tumanggi si Andy. Hindi niya kayang hayaan ang amang gumawa ng ilegal at kaiyahiyang bagay. Ang mainit nilang pagtatalo ay narinig ni Ben na nasa labas ng kwarto. Tahimik siyang nagmasid, walang imik. Paglabas ng kwarto, nanginig ang buong katawan ni Andy, saka siya napahagulgol. Lagi na lang, umiiyak niyang sabi kay Ben na naroon, lagi na lang sa pinakapangit na paraan ako umaarte. Saka siya tumalikod at naupo sa isang sulok ng pasilyo, umiiyak mag-isa. Ang tanging may sapat na kasanayan para iligtas ang kanyang ama ay si Dr. Santos pa rin. Isinantabi ni Andy ang lahat ng pride, nilapitan si Santos, lumuhad at nagmakaawang iligtas ang kanyang ama. Ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Tila hindi tinitigilan ng pagsubok si Andy. Dahil sa mahal na gastos sa ospital ng ama, instant noodles na lang ang kinakain niya kasama ang kapatid na si Marco. Umiiyak na nakiusap si Marco kay Andy, "Ate, kailangan nating iligtas si Itay, anuman ang mangyari. Kawawa na ang buhay niya. Kahit marami siyang pagkakamali, bilang anak, kung kaya natin, dapat natin siyang tulungan." Naiintindihan ito ni Andy ng lubos. Nang gabing iyon, tumawag siya sa iba pang magagaling na doktor para humingi ng payo, ngunit walang positibong resulta. Ang tanging pag-asa ay si Santos pa rin. Sa pagkakataong ito, si Director Almeda, na laging may malasakit kay Andy, ang personal na kumausap kay Santos. Nakiusap siyang operahan ang ama ni Andy. "Bata ka pa," sabi ni Almeda, "hindi mahalaga ang ibang maliliit na bagay. Pero kung tatanda kang makitid pa rin ang isip, sulit ba? Ang pagliligtas ng buhay, iyan ang tunay na layunin ng isang doktor, hindi ba?" Sa wakas, natinag si Santos sa mga salita ng kagalang-galang na direktor. Nag-isip siya ng malalim. Sakto namang may tumawag, bumabagsak daw ang blood pressure ni Mang Ramon. Nagmamadaling sumakay ng taxi si Andy papuntang ospital, taimtim na nagdarasal na huwag kunin ng Diyos ang kanyang ama, tulad ng nangyari sa ina nang hindi siya umabot. Sinabi ng driver na nakaalis na ang huling flight. Desperado siyang tumawag kay Ben, nakiusap na bantayan ang kanyang ama. Walang pag-aalinlangang pumunta agad si Ben sa kwarto ni Mang Ramon.
Humahagulgol si Andy sa telepono, nagsusumamong iligtas ang kanyang ama, ang natitira niyang magulang. Nangako si Ben na aalagaan niya ito ng mabuti at pinaalalahanan siyang alagaan din ang sarili. Desperado ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Gumawa ng mapangahas na desisyon si Andy, siya mismo ang mag-oopera para tanggalin ang bukol sa abdo ng kanyang ama. Ito ay hindi lamang isang operasyong sukdulan ng hirap at walang katulad sa teknikalidad, kundi ito rin ang unang pagkakataon na anak na babae ang mag-oopera sa sariling ama sa ospital na iyon. Mariing tumutol noong una si Director Almeda. Ngunit nang makita niya ang bakal na determinasyon at walang kapantay na pagmamahal ni Andy para sa ama, naantig siya at sa huli ay pumayag, kasabay ng pagbibigay lakas ng loob. Subalit, si Mang Ramon naman ay nag-iimpake na, handa nang umalis. Nagsumite na siya ng discharge papers, ayaw nang magpagamot. Sinugod siya ni Andy, matigas na sinabi, ililigtas kita, tay. Ano man ang mangyari, ililigtas kita. Kailangan mong mabuhay para pagbayaran ang mga pagkakamali mo. Pagkasabi noon, umalis siya para ihanda ang lahat para sa operasyon. Samantala, napansin ni Ate Pering, ang head nurse sa barkong ospital, na may mali sa hindi pangkaraniwang pagliban ni Andy. Kinumpirma rin ni Ben ang kalagayan ng ama ni Andy. Si Ate Pering, na turing kay Andy ay parang kapatid, ay kinwestiyon ang lahat sa barko, bakit may malubhang sakit ang tatay ni Andy pero wala man lang ni isa sa atin ang dumadalaw sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan ni Ate Pering si Andy sa street looks. Pinangaralan niya ito kung bakit lagi na lang nitong sinasarili ang lahat ng hirap at sadyang itinutulak palayo ang mga kaibigang tunay na nagmamalasakit. Nasasaktan kami para sa iyo, alam mo ba? Sakto pagkatapos niyang magsalita, ang lahat ng kaibigan ni Andy sa barkong ospital sina Ben, Leo, mga nurse, crew na nakasama niya sa hirap at ginhawa, ay lumitaw sa dulo ng pasilyo. Tahimik silang dumating para suportahan siya. Lumapit si Ate Pering at niyakap ng mahigpit si Andy. Isang napakainit at nakaaantig na eksena. Sila ang pinakamatibay na sandigan ni Andy. Lahat ay kinakabahan habang inihahanda ang napakahirap na operasyon. Si Mang Ramon ay nag-aagaw buhay. Si Marco ay nasa tabi niya, kinukwento ang magagandang plano nila pagkatapos ng operasyon, saka niyakap ang ama at umiyak. Nang itulak na ang ama papasok sa operating room, pilit siyang nagpakatatag, pinalakas ang loob ng ate, ngunit ang nakakunot niyang noo ay nagpapakita ng matinding kaba sa loob. Takot po ba kayo, tay? Tanong ni Andy. Siyempre naman, anak, takot na hindi ko na kayo makitang magkapatid, mahinang sagot ni Mang Ramon. Huwag po kayong mag-alala, pilit pinipigil ni Andy ang luha, gagawin ko po ang lahat. Matulog lang po kayo, paggising nyo, tapos na ang lahat. Hinawakan ni Mang Ramon ang kamay ni Andy, kung sakaling may mangyari sa akin, dahil iyon sa kalusugan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Handa na ang lahat. Dahan-daang binuksan ni Andy ang pinto ng operating room. Nakatayo sa loob, naka-scrub suit, ay walang iba kundi si Dr. Santos. Pumayag siyang mag-opera. Bakit? Naguguluhan pa si Andy nang magsalita si Santos, istrikto ang boses, sino ang nagpapasok ng kamag-anak sa operating room? Lumabas ka. Pinakamatigas na salita ang binitawan niya, ngunit sa likod nito ay ang pag-aalala at responsibilidad. Sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng pinakamagagaling na medical team ng street, looks sa pangunguna ni Santos, sa wakas, naaga nila si Mang Ramon mula sa bingit ng kamatayan. Naging matagumpay ang operasyon. Pagkatapos nito, tuluyan nang nagkaayos sina Santos at Andy. Taos-pusong humingi ng tawad si Santos sa mga nagawa niya noon at sinabing, "Salamat sa pagtitiwala mong kaya kong tapusin ang operasyon ng tatay mo." Isang bagong kwento ang nagsisimula, si Tita Mila, isang mayamang ale mula Maynila na umuwi sa probinsya, ay mainit na nakikipagtalo sa kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Tita Lorna. Sa sumunod na sandali, biglang inantok nang hindi mapigilan si Tita Mila.
Panandali ang nakalimutan ng kaibigang kaharap, namutla sa kahinimatay sa mga braso ni Ben, na nagkataong nasa malapit. Agad siyang binuhat ni Ben at tinakbo papunta sa barkong ospital na nakadaong sa malapit. Isinailalim ni Ben sa kumpletong pagsusuri si Tita Mila ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong sanhi. Biglang bumagsak ang kanyang blood pressure at tumigil ang tibok ng puso. Agad nagsagawa si Ben ng defibrillation. Habang abala sa pag-revive, walang tigil ang pagring ng telepono ni Ben tawag mula sa nursing home ng kanyang ama. Nag-aalalang si Dr. Jose ay muling tumakas at nawawala. Ngunit nakatuon si Ben sa pagliligtas ng pasyente, binaliwala muna ang pag-aalala sa ama. Sa wakas, bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Tita Mila. Lumabas si Ben para sagutin ang tawag, kinumpirma ang pagkawala ng ama. Kahit puso niya'y nag-aalab sa pag-aalala, pinili niyang unahin ang tungkulin sa pasyenteng kritikal. Hindi niya ito maiiwan para hanapin ang ama sa mga sandaling iyon. Pagbalik niya sa ward, narinig niyang sinabi ni Tita Lorna, ang kaaway ni Tita Mila kanina, na mahilig si Tita Mila sa mga ligaw na gulay na kinukuha sa bundok. Agad pumasok sa isip ni Ben, posible kayang pagkain ang sanhi. Ikinwento ni Tita Lorna ang nangyari ng araw na iyon. Silang tatlo ay magkakaibigang lumaki ng sabay. Si Tita Mila ay umasenso sa Maynila, yumaman, at nang umuwi ay naging saplada at kinalimutan na ang mga dating kaibigan. Nang araw na iyon, nagkasabay sila sa pagkuha ng gulay sa gubat. Nainis si Tita Lorna sa pagiging malamig at walang pakialam ni Tita Mila kaya sinimulan niya itong sermonan. Hindi naman nagpatalo si Tita Mila kaya nagkasagutan sila ng matindi. Sa galit ni Tita Lorna, sinabi niyang ayaw na niyang maging kaibigan ang isang baliw na matanda, tulad ni Tita Mila, saka umalis kasama ang isa pa nilang kaibigan. Pagkatapos noon, pumunta sa dagat sina Tita Lorna at ang isa pang kaibigan para mangisda at sumisid. Sa kasamaang palad, sumabit ang paa ni Tita Lorna sa mga lambat o basura sa ilalim ng dagat. Hindi siya makaalis. Naubos ang hangin sa kanyang tangke at lumubog siya. Napilitan siyang tanggalin ang kanyang gamit para makaahon, ngunit pag-ahon niya ay wala na siyang hininga. Nasagip siya ng mga tao at dinala sa barkong ospital. Nang makatanggap ng emergency call, nagmamadaling pumunta sina Andy at Ben sa pinangyarihan. Ang pasyente, Tita Lorna, ay nalunod at hindi na humihinga. Mabilis na sinuri ni Andy, agad nag-intubate para suportahan ang paghinga. Matapos ang CPR, bumalik ang tibok ng puso ngunit ang kanyang mga braso at binti ay hindi gumagalaw, walang response sa stimuli. Na-diagnose ni Andy na ito ay decompression sickness o the bends, dulot ng mabilis na pagbabago ng pressure mula sa ilalim ng tubig paakyat. Kailangang ilagay siya agad sa hyperbaric chamber para dahan-daang maibalik sa normal na atmospheric pressure ang katawan. Ang proseso ay nangangailangan ng maingat at dahan-daang adjustment. Sa simula, si Tita Lorna ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Unti-unti, sa tulong ng hyperbaric oxygen therapy at masugid na pag-aalaga, nakagalaw muli si Tita Lorna, nakatayo, at nakalakad. Nang makita niya muli si Tita Mila, ang mayamang kaibigan na hinimetay, na gumaling na rin, nagyakapan ang dalawang matalik na kaibigan habang umiiyak. Mapaglaro talaga ang tadhana, kahapon lang ay nag-aaway sila na parang magkaaway, ngayon ay parehong nasa ospital, parehong dumaan sa bingit ng kamatayan. Naroon din si Tita Karen, ang ikatlong kaibigan na kasama ni Tita Lorna. Si Tita Lorna, kahit medyo malakas na, ay hindi napigil ang murahin pa rin si Tita Mila bilang nakasanayan, ngunit ngayon ay may kasamang tawa at luha ng pagkakasundo. Tingnan mo nga yang itsura mo, mukha ka bang walang sakit, natatawang sabi ni Tita Lorna. Hindi naman nalalayo sa itsura mo, sagot ni Tita Mila. Sorry na, biglang. Lamambat ang boses ni Tita Lorna. Anong sorry? Umiiyak na ikinwento ni Tita Mila na hindi naman talaga siya kasing glamorosa ng inaakala ng iba. Kailangan din niyang sumisid at mangisda para pandagdag kita.
Hindi nagtagal matapos ikasal, iniwan siya ng asawa. Nang lumaki ang anak, lihim nitong ibinenta ang nag-iisang bahay nila. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa probinsya at tumira sa mga magulang. Nang marinig ito, naawa sina Tita Lorna at Tita Karen sa pinagdaanan ng kaibigan. Ang buhol ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang tatlo ay sa wakas ay nakalas na. Ang kanilang samahan ay bumalik sa pagiging simple at tapat tulad noong kabataan nila, na maaaring sabay-sabay sumisid, sabay-sabay tumawa. Sana'y lagi silang ligtas na makabalik sa bawat paglaot. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal, dumating ang panibagong panganib. Isang grupo ng armadong kalalakihan ang biglang sumampas sa barkong ospital. Hindi pera ang habol nila kundi doktor na mag-oopera sa kanilang nasugatang lider. Ang pinuno ng grupo, si Boss Dante, ay partikular na hinahanap, ang mahusay na siruhana mula sa Maynila, tumutukoy kay Andy. Agad na hamarang si Ben sa harap ni Andy, hindi alintana ang panganib. Muntik na siyang barilin kung hindi siya nahila ni Andy. Ang Coast Guard sa Pampang ay nakarinig ng putok, ngunit nagtanong lang sa isa't isa kung may narinig ba sila, sa kabinale wala ito. Si Ben, kahit natatakot, ay pinilit maging kalmado, sinabing maaari siyang mag-assist kay Andy. Sa ilalim ng banta ng baril, napilitan si Andy na i-empake ang mga kinakailangang gamit medikal, sumama sa kanila sa isang mabilis na bangka patungo sa isang lumang bodega malapit sa pantalan ng Tondo. Nasindak si Andy sa tanawin sa loob ng bodega. Nagkalat ang mga bangkay. Dugo ay nasa lahat ng dako. Ito pala ang pinangyarihan ng isang madugong engkwentro kaugnay ng transnasyonal na bentahan ng shabu. Ang kanilang leader, si Ricardo, ay malubhang nasugatan sa Bar Ilan. Isang tauhan ang nagtangkang tumawag ng pulis para dalhin si Ricardo sa ospital ngunit pinagalitan ni Boss Dante. Nagkataong nakita ni Dante sa telepono ang balita tungkol sa barkong ospital na nasa malapit, kaya nagpasya siyang dukutin ang doktor. Nakita ni Andy si Ricardo na nag-aagaw buhay sa maruming sahig. Mabilis siyang nag-south ng guantes at sinuri ito. May tama ng bala sa magkabilang tagiliran, maswerte't hindi direktang tinamaan ang mga vital organs ngunit nagdulot ng matinding internal bleeding. Ang blood pressure ay mababa sa 70, mahina ang paghinga. Hiniling ni Andy na dalhin agad ang pasyente sa barkong ospital para sa operasyon sa isang sterile environment. Ngunit iginiit ni Boss Dante na doon mismo ito operahan. Ang pag-opera sa ganito karuming lugar ay may napakataas na panganib ng impeksyon, kulang ang anesthesia, at wala ring sapat na medical staff at kagamitan para sa isang major surgery para tanggalin ang bala. Nagalit si Boss Dante, itinaas ang baril, at sumigaw na operahan na ito agad. Sakto namang bumagsak ng tuluyan ang blood pressure ni Ricardo. Mabilis na nag-intubate si Ben para matulungan itong huminga, pansamantalang na-stabilize ang vital signs. Muli niyang kinumbinsi si Boss Dante na payagan silang dalhin ang pasyente sa barkong ospital. Sa pagkakataong ito, pumayag si Dante, ngunit may malupit na kondisyon, kailangang mailigtas ni Andy si Ricardo sa loob ng 3 oras. Kung hindi, walang sino man sa barkong ospital ang mabubuhay. Ang isang major surgery na tulad nito ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 6 na oras. Sa ilalim ng matinding pressure, para sa buhay ng lahat, napilitan si Andy na pumayag. Dinala si Ricardo sa barko. Ngayon, nahaharap sila sa isang pagsubok na buhay at kamatayan ang nakataya. Kung ang bala ay malapit sa aorta, napakalaki ng panganib na pumutok ito habang tinatanggal. Ang sobrang pagkawala ng dugo ay magdudulot ng cardiac arrest. Kung mabaygo sila, lahat ng nasa barko ay mamamatay. Ang bigat ng responsibilidad ay halos dumurog kay Andy. Niyakap siya ni Ben, binulungan, kaya mo yan. Mail iligtas mo siya. Ako na ang bahala sa iba. Nagsimula ang operasyon. Unang problema, matinding kakulangan ng dugo. Kailangan agad ng blood transfusion ni Ricardo. Nanawagan si Ben sa lahat ng nasa barko na mag-donate ng dugo. Isang batang nurse ang umiyak,
Bakit tayo magdodonate ng dugo para sa taong naglagay sa panganib ng buhay natin? Tama, iyon ang normal na reaksyon. Ngunit sa isip ng doktor, lahat ng buhay ay mahalaga at dapat iligtas, sino man sila. Kaya, isa-isa, ang mga doktor, nurse, at crew ay kusang loob na nagbigay ng kanilang dugo. Sakto namang nakakita ang kapitan ng isang naiwang cellphone na maaaring gamitin para lihim na tumawag sa pulis. Sa operating room, napunit ang aorta ni Ricardo habang tinatanggal ang pangalawang bala, bumulwak ang dugo, mabilis na bumagsak ang blood pressure. Akala ni Boss Dante ay sinasadyang palpak ni Andy, kaya itinutok niya ang baril sa ulo nito. Nataranta ang lahat, sumigaw si Ben para kumbinsihin si Dante, kung gusto mong mabuhay ang boss mo sa loob ng 3 oras, kailangan mo kaming bigyan ng sapat na oras at espasyo. Nagpatuloy ang tensyonadong operasyon. Sa labas, sinubukan ni Leo na gamitin ang cellphone para humingi ng tulong, ngunit nahuli siya ng isang gun at binugbog ng husto. Sa kabutihang palad, naipadala ang mahinang signal. Natanggap ito ng Philippine Coast Guard, PCG, ngunit hindi nila matukoy ang eksaktong lokasyon ng barko sa GPS. Nakipag-ugnayan sila sa pulisya sa Pampang para makumpirma. Sa wakas, sa pamamagitan ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap, natapos ni na Andy at ng team ang operasyon. Pansamantalang nalampasan ni Ricardo ang panganib. Inilagay siya ng mga guns sa stretcher para umalis. Akala ni Andy ay tapos na. Ngunit biglang itinutok ni Boss Dante ang baril sa kanya, pinilit siyang sumama bilang private nurse hostage, para mailabas si Ricardo ng ligtas sa bansa. Alam ni Ben na kapahamakan ang magiging resulta kapag nadala si Andy, kaya agad siyang hamarang, sinabing may karanasan siya sa post-operative care, handa siyang pumalit kay Andy. Ngunit sinipa lang siya ni Boss Dante ng malakas. Nakitang delikado ang sitwasyon. Sumigaw si Andy, huwag niyo siyang saktan. Sasama ako. Nagkunwari siyang nag-iimpake ng gamot at kagamitan. Sakto namang umalingaw-ngaw ang sirena ng Coast Guard sa labas. Napaligiran at nahuli na ang mga guns sa deck. Nalamang bistado na, mabilis na isinara ni Boss Dante ang pinto ng operating room. Sinamantala ni Ben ang pagkakataon, buong lakas siyang itinulak palabas ng pinto. Natamba si Dante, tumayo, galit na pinaputukan ang salamin ng pinto hanggang sa mabasag, saka pumasok, determinadong patayin sina Andy at Ben. Mabilis na kinuha ni Ben ang fire extinguisher at ibinuga ito sa mukha ni Dante. Panandalian itong nawalan ng direksyon. Hinayla ni Ben si Andy palabas. Walang tinging nagpaputok si Dante patungo sa kanila. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Ben si Andy at sinalo ng kanyang katawan ang bala. Bumagsak siya sa mga bisig ni Andy. Mabilis namang nadakip ng Coast Guard si Boss Dante. Malubha ang tama ni Ben, walang tigil ang pagdurugo. Agad siyang isinakay sa rescue helicopter. Mahigpit na hinawakan ni Andy ang kamay niya. Humahagulgol, Ben, lumaban ka. Kailangan mong lumaban. Ngunit nawalan na ng malay si Ben. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital, ngunit sa kasamaang palad, nakalib ang pinakamagaling na siruhano. Nagdesisyon silang ilipat siya sa Street Looks sa Maynila. Ngunit habang nasa biyahe, tumigil sa paghinga si Ben. Nasa bingit ng kamatayan. Ang tanging makapagliligtas kay Ben sa mga sandaling iyon ay si Andy. Ngunit pagod na pagod siya mula sa mahabang operasyon kanina. Higit pa rito, si Ben ang lalaking pinakamamahal niya. Makakayanan kaya niyang manatiling kalmado habang inooperahan ito. Matapos ang matinding pag-aalinlangan, nagpa siya si Andy na siya mismo ang mag-oopera kay Ben. Ang magagandang alaala nila ay bumabalik sa kanyang isipan. Maraming beses nasaktan si Ben dahil sa nakaraan niya, ngunit nanatili itong matyaga sa tabi niya, nagbibigay liwanag at init sa puso niya, walang sawang nagpapalakas ng loob at nagtitiwala sa kanya. Hindi niya namalayang nahulog na pala ang loob niya sa lalaking ito na may napakabuting puso. Ngayong nakikita niya itong nag-aagaw buhay, parang dinudurog ang puso ni Andy, tumutulo ang luha.
Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Namangha ang mga kasamahan sa kalmadong paghahanda ni Andy para sa operasyon. Isa siyang tunay na henyo. Isinasagawa niya ang operasyon sa lalaking mahal niya ng may kahanga-hangang precision. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng surgical mask, pinagpapawisan siya ng malamig, tahimik na dumadaloy ang luha. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Dahan-daang iminulat ni Ben ang kanyang mga mata. Hindi na napigilan ni Andy ang sarili, bumuhos ang kanyang mga luha. Marahang itinaas ni Ben ang kamay, pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Andy. Lalong napahagulgol si Andy. Lumipas ang 10 araw. Sa buong panahong nasa ospital si Ben, ni minsan ay hindi siya dinalaw ni Andy. Iniwasan niya ito, sa halip ay mag-isa siyang pumupunta sa nursing home para alagaan ang ama nitong si Dr. Jose. Nang pareho na silang bumalik sa barkong ospital, patuloy pa ring umiiwas si Andy kay Ben. Naramdaman niya ang pagbabago. Hinarang niya si Andy, inilapit ang stethoscope sa dibdib nito, narinig ang malakas at mabilis na tibok ng puso nito. Saka siya tumingin ng diretso sa mga mata nito at sinabing, "Mag-date tayo." Natigilan si Andy, hindi makagalaw. Ngunit ang namumuong kaligayahan ay muling nanganganib. Biglang naglabas ng desisyon ang gobyerno na tuluyan nang ititigil ang operasyon ng libreng barkong ospital. Kasabay nito, isang buntis sa barko ang biglang nag-labor ng wala sa oras, at nasa kritikal na kondisyon, umbilical cord prolapse. Kailangan ng agarang C-section para itulak pabalik ang sanggol, kung hindi ay mamamatay ito. Sa suffocation, si Andy, kahit mahusay na siruhano, ay walang espesyalisasyon sa obstetrics. Makapal ang hamog sa dagat kaya hindi makalapit ang Coast Guard para ilikas ang pasyente. Ang operasyon sa barko ang tanging pag-asa. Teorya lamang ang alam ni Andy tungkol sa C-section, hindi pa siya nakagawa nito kailanman. Nakikitang nahihirapan ang buntis, hindi rin niya ito matiis. Sa pag-udyok ni Ben, nagpasya siyang subukan. Maingat niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa ina ng buntis, ang guardian, hindi siya OB-GYN, hindi pa siya nakagawa ng ganitong operasyon, ngunit kung walang gagawin, parehong mamamatay ang mag-ina. Kapag pumayag lang ang guardian saka siya magpapatuloy. Ang ina, matapos maintindihan ang sitwasyon, ay umiyak at nakiusap kay Andy na gawin ang lahat para iligtas ang kanyang anak, at hindi niya ito sisisihin anuman ang mangyari. Nang makuha ang pahintulot, sinimulan ni Andy ang tensyonadong operasyon. Matagumpay na nailabas ang sanggol, ngunit ito'y kulay ube at hindi humihinga. Matiyag ang nilinis ni Ben ang daanan ng hangin ng sanggol. Sa wakas, isang mahinang iyak ang narinig. Buhay ang sanggol. Nakahinga ng maluwag ang ina na nag-aabang sa labas. Napuno ng saya ang buong barko. Ang mag-ina ay inilipat sa mas malaking ospital para sa karagdagang pangangalaga. Akala nila'y tapos na ang pagsubok, ngunit kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Andy mula sa istasyon ng pulis. Ang mag-inang kakaligtas lang niya ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Inakusahan nila si Andy na walang kwalipikasyon, nag-opera ng walang pahintulot ng pasyente, kahit pumayag ang ina, nagdulot ng premature birth, kaya't ang sanggol ay kailangang manatili sa incubator at ang katawan ng ina ay napinsala. Isang kasinungalingan at kawalan ng utang na loob. Paulit-ulit na tinanong ng pulis si Andy. Para protektahan ang mga kasamahan at ang barkong ospital, anako ni Andy ang lahat ng responsibilidad. Mabilis na kumalat ang balita sa media. Kinundena nila si Andy sa pagiging pabaya at paglalaro sa buhay ng tao. Dahil dito, kahit patuloy ang relief operations, ipinag-utos ng gobyerno ang pansamantalang pagpapatigil sa mga opisyal na medical operations ng barko. Agad na pinuntahan ni Andy ang mag-ina para kausapin. Umiiwas ang ina, hindi inaaming pumayag siya sa operasyon. Mas matapang pa ang anak na babae, sinabihang kausapin na lang ni Andy ang abogado nila. Parang piniga ang puso ni Andy sa sakit at galit. Samantala, si Miguel Zobel, ang mayamang negosyante, ay tahimik na isinasakatuparan ang kanyang plano.
Nagkunwari siyang lumipat sa isang sira-sirang kubo para linlangin ang publiko, habang ang tunay na layunin ay bilhin ang lokal na ospital at ipatupad ang telemedicine system na pag-aari ng kanyang kumpanya. Naglobby siya para ipatigil ang libreng serbisyo ng barkong ospital, saka inalok ang remote treatment bilang kapalit. Bawat residente sa isla ay binigyan ng tablet. Ngunit hindi nito isinaalang-alang ang mga seryosong problema, paano gagamitin ng mga matatanda ang teknolohiya? Paano ang tamang diagnosis kung walang pisikal na eksaminasyon? Ang layunin ni Zobel ay makabenta ng maraming mamahaling kagamitan at kumita ng malaki. Para sa propaganda, gumawa sila ng mga pekeng video na nagpapakitang madaling gamitin ng mga matatanda ang sistema. Si Ben, nang masaksihan ang demo, ay hindi napigil ang ipakita ang kanyang pagkadismaya sa panloloko. Isang sakuna ang nangyari nang magkaroon ng malawakang internet outage. Kasabay nito, maraming pasyente ang lumala ang kondisyon. Dumagsa sila sa nag-iisang maliit na klinika na bukas pa. Mabilis itong napuno. Tumawag sila ng tulong kay Ben. Agad rumesponde si Ben at ang kanyang team mula sa barko, kahit limitado ang operasyon. Sinubukan nilang kontakin ang mga remote doctors ngunit hindi sila available dahil kailangan din nilang magpahinga. Ang mga pasyenteng nangangailangan ng check-up ay kailangang maghintay. Napagtanto ni Ben ang kabalintunaan at kawalan ng humanidad ng sistema. Kung lahat ay maghihintay na mag-online ang doktor, baka malamig na ang pasyente bago pa man masuri. Hindi sinasadyang natuklasan ni Andy na ang abogado ng mag-inang nagsampa ng kaso ay isang labor lawyer pala, walang kinalaman sa medical malpractice. Nag-imbestiga siya at natuklasang ang abogado na ito ay legal counsel ng kumpanya ni Miguel Zobel. Ang buong kaso ay isang palabas na idinirehe ni Zobel para sirain ang reputasyon ni Andy at ng barkong ospital, para mapadali ang kanyang pagkontrol sa lokal na healthcare system. Nangako si Zobel ng malaking investment sa ospital ni Director Almeda para gawin itong mas malaki at moderno, ngunit mas mahal ang serbisyo. Noong una, natukso si Director Almeda kaya't muntik na niyang tanggalin si Andy. Ngayon, nang malaman ang buong katotohanan, labis na nagsisi si Director Almeda. Tiningnan niya ang grandiosong plano ng bagong ospital, naisip ang talento at integridad ni Andy, naisip ang mga mahihirap na mawawalan ng libreng serbisyo. Matapos ang maraming pag-iisip, nagdesisyon siya. Dinala niya ang pirmadong kontrata kay Zobel at sinabing inaayawan na niya ang proyekto. Binalaan siya ni Zobel na wala ng pangalawang pagkakataon. Nag-alinlangan sandali si Almeda, saka matigas na lumabas ng opisina. Sa labas, pinunit niya ang kontrata. Pinili niya ang konsensya kaysa kita. Samantala, si Tita Karen, ang ikatlong kaibigan, asawa ng kapitan kailangang kumpirmahin ang role o gumawa ng bagong karakter na asawa ng kapitan, ay nagrereklamo sa asawa, kapitan, tungkol sa trabaho nito. Bigla siyang nagsuka ng dugo at hinimite. Diagnosis, acute liver failure, apektado na rin ang ibang organs. Nagkaroon siya ng temporary amnesia. Muling nagpakita si Director Almeda, sa ospital o kung saan man dinala si Tita Karen. Nakita niyang si Andy ay sinusubukang tumulong sa pag-aasikaso kay Tita Karen. Muli niya itong pinigilan. Sibak ka na. May kaso ka pa. Wala kang karapatang manggamot dito. Ginawa niya ito dahil sa takot na madamay ang ospital sa kaso ni Andy. Humingi ng paumanhin si Andy sa kapitan dahil hindi niya direktang matulungan ang asawa nito. Ipinaalam ni Ate Perring ang kritikal na kondisyon ni Tita Karen, kailangan ng liver transplant agad. Sinabi ng doktor na 3 araw na lang ang taning nito, at 30% lang ang tsansa ng tagumpay kung mag-transplant. Gumuho ang mundo ng kapitan. Ang asawang kahapon lang ay nagagalit sa kanya, ngayon ay mamamatay na. Biglang nag-seizure si Tita Karen, senyales ng end-stage liver failure. Tahimik na naupo ang kapitan sa isang sulok, sinisisi ang sarili sa pagpapabeya sa pamilya dahil sa pagmamahal sa barkong ospital. Ngayong mawawala na ang barko, mawawala pa rin ba ang asawa niya? Lumapit si Ate Perring,
Pinakinggan ang hinagpis ng kapitan. Sa kanya sinabing magkapareho sila ng blood type ni Tita Karen. Handa siyang mag-donate ng bahagi ng kanyang atay. Wala naman akong maipagmamalaki, pabiro niyang sabi habang may luha, atay lang ang marami sa akin. Muling isinuot ni Andy ang puting coat, nilapitan si Director Almeda, nakiusap na payagan siyang gawin ang liver transplant. Ngunit tumanggi pa rin si Almeda dahil sa kaso. Sa kwarto ng pasyente, desperadong tinanong ng kapitan si Andy, "Sesuko ka na ba?" Tahimik lang si Andy. Biglang pumasok si Director Almeda. "Hindi ka pwedeng sumuko," sigaw niya. "Inuutusan kita, iligtas mo ang asawa ng kapitan." Sa wakas, nabunutan ng tinik ang lahat. Lumalabas na matapos mag-isip, nagpasya si Almeda na harapin ang panganib kasama nila. Nakahiga si Ate Perring sa operating table, nag-thumbs up para palakasin ang loob ni Andy. Naging napakakinis ng operasyon. Nagtagumpay si Andy. Sinabi niya sa kapitan at mga anak, "Maaari pang mabuhay ng 30 taon ang nanay ninyo." Sa kabilang banda, opisyal ng inanosyon ng gobyerno ang pagbawi sa barkong ospital. Walang magawa ang mga taga-isla kundi panoorin ang pag-alis ng barkong naging simbolo ng pag-asa para sa kanila. Sa malaking ospital, ang sanggol na premature na iniligtas ni Andy ay inaalagaan gamit ang kangaroo mother care si Ben, walang damit pang itaas, ay marahang kinakarga ang sanggol sa kanyang dibdib. Isang malaking puso ang nagbibigay buhay sa isang maliit na puso. Nakita ito ng ina ng sanggol mula sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha at pagka-guilty. Nakiusap siya sa doktor kung maaari siyang pumalit kay Ben. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan pa ng sterile environment at may sipon siya. Lalong nalungkot at nagsisi ang ina. Hindi niya naalagaan ang anak sa mga unang sandali nito. Sinampahan pa niya ng kaso ang mga taong nagligtas sa kanila. Dahil sa kaso niya, natigil ang operasyon ng barko. Ngunit si Ben, walang pag-aalinlangan, ay buong pusong nag-aalaga sa anak niya. Dahil dito, napaiyak siya ng husto. Tinanong niya ang doktor kung ligtas na ba ang sanggol. Sinabi ng doktor na malusog itong lumalaki. Nagyakapan ang mag-ina, nanay ng sanggol at lola, sa gitna ng luha ng kaligayahan at pagsisisi. Paglabas ng silid, inilapag ng lola ang isang pares ng maliliit na sapatos sa paanan ng anak. "Anak mo, masakit sa iyo. Anak kita, masakit din sa akin para sa iyo." Lalong napahagulgol ang ina. Nang dalawin ni Andy ang sanggol, hinawakan ng maliit na kamay nito ang daliri niya. Isang napakagandang pakiramdam. Ngunit pumasok ang ina, galit na sumigaw, "Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang anak ko?" Ipinaliwanag ng doktor na hindi kasalanan ni Andy at may karapatan siyang dumalaw. Pinigilan ni Andy ang doktor, yumuko para humingi ng paumanhin, saka tahimik na umalis. Nagdesisyon si Andy na harapin si Miguel Zobel, nakiusap na itigil na ang plano nitong bilhin ang ospital at guluhin ang barkong ospital. Ngunit tinawanan lang ni Zobel ang kanyang pagiging idealista, sinabing sinasayang niya ang pagkakataon nitong kumita. Ipinaalala ni Andy na iniligtas niya ang anak nito nang walang bayad. Bahagyang natinag si Zobel, ngunit malamig pa ring sinabi, "Sa mundong ito, wala kang mababago." Sa kabilang dako, nagpunta ang kapitan at sina Tita Lorna at Tita Karen sa opisina ng mayor para ay protesta ang pagpapatigil sa barko. Ngunit nagtago ang mayor, hindi sila hinarap, at tumakas pa pagkatapos ng oras ng trabaho. Mabilis na dumating ang araw ng paglilitis sa kaso ni Andy. Nakasalalay dito hindi lang ang kanyang karera kundi pati ang kinabukasan ng barkong ospital. Kung paninindigan ng mag-ina ang kanilang kasinungalingan, siguradong matatalo si Andy. Ngunit sa huling sandali, isang himala ang nangyari. Biglang binawi ng mag-ina ang kanilang salaysay. Inamin nilang nagsinungaling sila, hindi nila kinontrata ang abogadong iyon, at lahat ay kagagawan at panunulsol ni Miguel Zobel. Nabunyag sa publiko ang masamang balak ni Zobel para kumita. Naramdamang dehado na. Nagsuot ng mask si Zobel at nagtangkang tumakas ngunit huli na.
Ang kurakot na mayor na kasabwat niya ay naaresto rin. Sa wakas, nanaig ang katarungan. Naibalik ang lisensya ng barkong ospital at pinayagan itong muling mag-operate ng normal. Wakas, lahat ay masayang bumalik sa kanilang normal na buhay at sa makabuluhang gawain sa barkong ospital. Sina Andy at Ben, matapos ang lahat ng pagsubok, ay sa wakas ay payapang magkasama. Ipinagpatuloy ni Andy ang kanyang misyon bilang isang dedikadong manggagamot, naglilingkod at nagbibigay pag-asa sa mga nangangailangan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas.